million. Laila, confidential funds mo. Hindi liquidated. O, yung 49.9 million, transmittal letters lang? Ha? Pwede na pala yan? Pag kayo pala, kayo mga kakamping, pag mga kakamping ninyo, makinig kayo sa akin mga kakamping ha, pag kakamping ninyo, pwedeng transmittal letters. Transmittal letters, pwede. Pero pag hindi ninyo kakampi, hindi po pwede yung transmittal letters. Pwede pala sa inyo yan na may unliquidated na confidential funds. 123.8 million. Bakit hindi dapat? Bakit kayo hindi nagagalit dyan, mga kakamping? Ano yung moralidad ninyo? Pero hindi lang namin ma-attempt sa'yo. Sabi mo, lahat ng confidential funds tungkol sa pera ng bayan dapat kasama. Hindi ba? Kayong mga kakampings. Naku, lalo na kayong mga kakampings. No? Kung makaasta kayo, parang kayo na ang rurok ng evolusyon, ng intellectual and moral evolution sa bansa. Kakaloka. Pero, eto na. Okay, sisimulan na natin, no? Ang matinding bagagulan. Ano ba unahin natin? Unahin natin ang patron saint ng mga kakampings. Okay, patron saint ng mga kakampings. Sino ba tong patron saints ng mga kakampings? Okay, unahin na natin si former senator at DOJ secretary na kalalaya lang sa kulungan ni si Laila de Lima. Kasi na natin. Pero bibigyan ko ng pasubali. Ang pinagkaiba ng mga Duterte supporters sa inyong mga noisy na kakamping, ang mga Duterte supporters hindi naglilinis-linisan. Kaya nga kami tinawag na para kaming mga taga-kalye, di ba? Dahil alam namin ang buhay sa kalye. Kung makapagsalita kami, para kaming nasa kalye. Dahil karamihan sa amin, nabuhay sa kalye. Tama? Di ba? Kaya alam namin ang totoong takbo ng buhay. Alam nyo, pag ang mga Pilipino, ang mga karamihan sa Pilipino, alam ang kalakaran sa kalye. Ang pinakaayaw ng mga Pilipinong nasa kalye, dumaan sa kalye, ay yung mga ipokrito, naglilinis-linisan. Diba? Lalo na yung mga noisy. Ang linis ninyo. Diba? Kunwari kayo yung pinakamalinis na virgin na hindi pa nakakapanood ng porn sa talambuhay nila. Diba? Sorry, Shelo Magno. Shelo Magno, bilhin pa naman kami sa'yo sa PhilHealth. Suporta kami dyan sa PhilHealth na pinaglalaban mo dahil apektado talaga dyan ang karamihang Pilipino, no? Kaya kung nanonood ka man, Shelo Magno, no? Wag mong iisipin na ang aming pakikipagbardagulan sa'yo is against sa pinaglalaban mo sa PhilHealth. Hindi kami against dyan. Suportahan ka namin dyan kasi kami mga Duterte supporters. Pag tama at nasa prinsipyo at hindi ipokrito, dyan kami. Pero kami mga Duterteista, pag kayo ay ipokrito at wala sa hulog, papalag. Tama? Tama ba mga Duterteista? Tama ba ako? Diba? Sino sa inyo ang hindi sumusuporta sa pakikipaglaban ni Professor Shelo Magno laban sa transfer ng PhilHealth? Wala naman. Lahat kasi apektado, no? Po sa inyong lahat. Ito po si Sasogan Dosasol at ito ang inyong ka-moisture. Good afternoon, everyone. Ayan. Nako, nakakaloka. Nung in-upload kasi ito, ewan ko kung bakit nagpa-private sa aking Facebook, sa aking personal Facebook page, pero para malaman ito ng ating mga ka-moisture, paki-share na ngayon ang ating live video para malaman po ng ating mga ka-moisture ang totoong kalagayan ng bansa. Ayan. I-share nyo na, i-click nyo na ang share nyo ngayon. I-share nyo na ito sa inyong mga chat groups, sa inyong mga Facebook groups, dahil lalabanan po natin ang kaipokrituhan ng napakaraming tao ngayon. Damay-damay na to. Hello, binabati ko lamang po ang mga kakatuning pa lang si Marites ng Abu Dhabi, forever young nakasubaybay sa atin. Naku, lalo na yung mga OFW, i-share nyo na ito ngayon sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas nang malaman nila ang tunay na kalagayan ng bansa dahil hindi ito ibinabalita ng mainstream media. So, i-click nyo na ang share. Kaya maraming salamat, i-click nyo na ngayon, i-share nyo sa inyong mga Facebook groups, sa inyong mga chat groups, yan, sa inyong mga wall, para maintindihan ng lahat, hindi ba? I-tag ninyo ang inyong mga favorite congressman ng
matabla naman sila dito kahit kaunti dahil nakakarimarim ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito, ang mga involved dito ay ang mga taong noisy. Yan, ang tawag nga ni BBM, ng Pangulong BBM ay political noise. Kayo naman nag-umpisa ng noise, ituloy na natin. Pahabain na natin ang listahan ng noisy. Hindi ba? Kamusta ka, Iris, Samson, and yan, i-click nyo na, please share para isang bagsakan na lang tayo, no? Kaysa pa ulit-ulit tayo mamaya at mas magandang itodo na natin ang ating expose ngayon. Please i-share nyo sa inyong mga Facebook groups, sa inyong mga chat groups, sa inyong mga, Viber, WhatsApp, yan. Para itodo na natin. Ano ba uunahin natin? Sino ba unahin nating pag-usapan? Kasi alam niyo no, ang mahirap kasi sa nangyayari ngayon, ang mainstream media kasi, either tinatakot yan, or kaya nabusalan, or dahil hindi nalingid sa kaalaman na si Martin Romualdez ay bumibili na, may mga katropa niya na yung mga yan. Hindi ba? Katropa na yung mga, yung Project Romanov, Jenna, huwag natin pag-usapan yan. That's for Inday Sara to tell, no? In the proper forum. Pero uunahin muna natin ngayon, ayaw yung tumigil di papahabain natin ang listahan ng noisy. Ay, gusto ko tong comment ni Ace. Sabi ni Ace Diamond, hello sa babaeng walang matres. Kaloka ang sagot ni Professor na di na makasagot sa argument mo. Tama, di ba? Bakit naman yun ang argument? Hindi ko naman pinaglalaban na may matres ako. Hindi ba? So pakishare na nang umabot na ito sa ating mga ka-moisture dahil ang aking live sa aking personal Facebook ay naka-shadow ban. So hindi ito umaabot sa ating mga ka-moisture. So pakisend na ito sa inyong mga ka-moisture. Hindi ba? Alam naman tayo, no? Alam mo, ganito lang yan. Uumpisahan na natin. Pero bibigyan ko kayo ng pasubali. Ang pinagkaiba ng mga Duterte supporters sa inyong mga noisy nakakamping. Ang mga Duterte supporters hindi naglilinis-linisan. Kaya nga kami tinawag na para kaming mga taga-kalye, di ba? Dahil alam namin ang buhay sa kalye. Kung makapagsalita kami, para kaming nasa kalye. Dahil karamihan sa amin, nabuhay sa kalye. Tama? Di ba? Kaya alam namin na totoong takbo ng buhay. Alam nyo, pag ang mga Pilipino, ang mga karamihan sa Pilipino, alam ang kalakaran sa kalye. Ang pinakaayaw ng mga Pilipinong nasa kalye, dumaan sa kalye, ay yung mga ipokrito, naglilinis-linisan. Diba? Lalo na yung mga noisy. Ang linis ninyo. Diba? Kunwari kayo yung pinakamalinis na virgin na hindi pa nakakapanood ng porn sa talambuhay nila. Diba? Para kayong mga paring naglilitanya ng moralidad. Diba? Pero anong ginagawa ninyo sa likuran ng simbahan? Nagbibiglang liko kayo kasama ang mga bagets. Huwag na tayo magbulahan. Di ba? Kaya ito ngayon, okay? Ano lang to, gagamitin ko yung favorite idiom ni UP Professor Shelo Magno. So, Shelo Magno, bilib pa naman kami sa'yo sa PhilHealth. Suporta kami dyan sa PhilHealth na pinaglalaban mo dahil apektado talaga dyan ang karamihang Pilipino, no? Kaya kung nanonood ka man, Shelo Magno, no? Wag mong iisipin na ang aming pakikipagbardagulan sa'yo is against sa pinaglalaban mo sa PhilHealth. Hindi kami against dyan. Suportahan ka namin dyan kasi kami mga Duterte supporters, pag tama at nasa prinsipyo at hindi ipokrito, dyan kami. Pero kami mga Duterteista, pag kayo ay ipokrito at wala sa hulog, papalag. Tama ba mga Duterteista? Tama ba ako? Diba? Sino sa inyo ang hindi sumusuporta sa pakikipaglaban ni Professor Shelo Magno laban sa transfer ng PhilHealth? Wala naman, lahat kasi apektado, no? Diba? Lahat, tama naman yan. Tamang-tama yan, kaya support kami dyan. Pero ang hindi lang namin ma-attempt sa'yo, sabi mo, lahat ng confidential funds tungkol sa pera ng bayan dapat kasama. Hindi ba? Kayong mga kakampings, naku, lalo na kayong mga kakampings. No? Kumakaasta kayo, parang kayo na ang rurok ng evolusyon, ng intellectual and moral evolution sa bansa. Kakaloka. Pero, eto na. Okay, sisimulan na natin, no? Ang matinding bagagulan. Ano ba unahin natin? Unahin natin ang patron saint ng mga kakampings. Okay, patron saint ng mga kakampings. Sino ba tong patron saints ng mga kakampings? Okay, unahin na natin si former Senator
at DOJ Secretary na kalalaya lang sa kulungan ni si Laila de Lima. Kasi isa rin to sa mga noisy, no? Isa rin to sa mga noisy. Okay, super noisy. Okay. Ngayon, issue nila yung confidential funds. Tama naman, sumasang-ayon naman kami. Ang pera ng taong bayan ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Kaya dapat halugugin. Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros na these are public funds. Kailangan may transparency, accountability, di ba? Kaya inspired kami sa mga kakampings, no? Nakatulad ni Senator Risa Ontiveros. Pero dapat, Madam Risa, hindi ka selective. Dapat, kung confidential funds ang issue, dapat lahat, dapat kahit kakampi mo. Hindi yung pipili ka lang ng isa at yung pipiliin mo yung malakas sa 2028, kaya yun lang yung tututukan mo. Tapos yung talagang bubusisiin mo talaga hanggang kahit sa paano winidraw sa bangko. Di ba ganyan sila? Hanggang sa kung paano winidraw sa bangko yung pera, ganyan. So ngayon, na-inspire naman kami sa inyo, confidential funds. O di hinalugog namin ang confidential funds, di ba? Sabi ni Laila de Lima, plunder daw, di ba? Plunder daw itong kay Vice President Sara Duterte na ongoing pa ang audit. Ongoing, ibig sabihin, hindi pa tapos ang audit. Aabot pa yun ng Supreme Court. Ibig sabihin, hindi pa yung final and executory. Ano lang sila, nagmamadali lang talaga sila. Bakit sila nagmamadali? Kasi papalapit na yung 2028. Pero dahil nga inspired kami sa inyo, nakalugugin ng confidential funds, at plunder naman daw itong issue na ito, sabi ni Laila de Lima, edi pinuntahan natin yung 2015 audit report ng Department of Justice at nakakaloka. Nakakaloka, Laila. May confidential funds issue ka rin pala, be. Ay ang QR code na yan, dinownload ko na yung COA audit report na ating i-discuss dito. Ayan, pwede nyong picturean nyo muna yan para mamaya scan nyo, ma-download nyo sa Google Drive. Nilagay ko na sa Google Drive. Yung ayaw naman ganyan, pwede kayong pumunta sa website ng COA, coa.gov.ph, tapos puntahan yung audit reports. Puntahan nyo yung DOJ at puntahan nyo yung 2015 COA audit report. Okay. Ngayon, eto. So, pag pinuntahan nyo yung file, pupuntahan nyo yung file ng observations and recommendations. Ang unang-unang sumambulat sa akin, mga kababayan, mga kakamping, narurok ng moralidad, sa observations ng 2015 COA audit report ng DOJ, under sa inyong patron saint na kakamping na si Laila de Lima, ay ito, audit of cash advances for confidential expenses. Akalain mo naman, sa dami ng observations na pwedeng gawin ng COA, ito yung unang sumambulat. Yung QR code na yan na yung, dinownload ko na yung file ng COA para hindi na kayo mahirapan. Dinownload ko na yan, nilagay ko sa Google Drive. Basahin natin ito, English muna ha, mga ka-moisters, tapos tatagalogin natin ito para maintindihan ng lahat. I-share nyo ito sa inyong mga kamag-anak nang makita nila kung paano nila sinasalaula ang utak ng sambayanang Pilipino. Okay? Share nyo sa inyong mga chat group ngayon na, sa inyong mga page, sa inyong mga Facebook groups. Okay? Basahin natin sa English muna. Disbursement vouchers. Ay parang dapat Laila de Lima. Disbursement vouchers covering cash advances for confidential funds aggregating 91,896,060.75 as of December 31, 2015 were not submitted to the COA audit team leader for post-audit, contrary to Section 6.1.8.4 of Joint Circular Number 2015-01 dated January 8, 2015. Ito na nga bang sinasabi ko, anak ng pating at tinapa at patis. Malinaw, tagalugin natin. Okay, ano yung disbursement vouchers? Ito yung disbursement vouchers, ito yung authorization, no? Ito yung dinidiscuss nila ngayon sa Kongreso, yung disbursement vouchers. Bakit walang disbursement vouchers ito, Emerald? Nasaan si Mary Grace Pilatos? Ay putang ina, kayo mga kakamping, hindi na kayo nahiya sa mga balat ninyo? 91.8 million? Walang disbursement vouchers? Ano ba yung Joint Circular Number 2015-01 dated January 8, 2015? Oy, Franz Castro, di ba ang hilig mong i-quote yung Joint Circular ng 2015? Emerald na na-violate. Hindi na-violate. Na-violate ang Joint Circular Number 2015-01. Ito, sabi na ng OWA.
Violation daw ito ng Section 6.1.8.4 ng Joint Circular number 2015-01. Bakit hindi ka nagsasalita? Franz Castro, kayo sa Makabayan Black. Alam ko kasi kung matindi kayo nagsasalita noon laban kay Laila de Lima. Dahil ang tita ni Laila de Lima ay kapatid ng asawa ng leader ninyong si Joma Sison. That is actually fact. 91.8 million ng confidential funds ay walang disbursement vouchers. Naku, Laila, baka bumalik ka dito sa kulungan. Next. Hindi pa tapos, mga bes. Hindi pa tapos. Ano pa sabi ng COA sa'yo, Laila? Cash advances for CF is confidential funds, were not liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target of completion of the activity or at year end. Contrary to Section 62.2 of Joint Circular Number 2015-01. Moreover, SDOs, ibig sabihin po ng SDOs ay Special Disbursing Officers, were granted subsequent cash advances despite non-submission of liquidation reports of previous cash advances in violation of Section 6.1.5 of said circular. Ito na nga bang sinasabi ko anak ng tinapatpating at tinapatpatis. Hindi ka pa na nag-liquidate, Laila de Lima, ng tama ng confidential funds mo nung Justice Secretary kang hitad ka? Ito sabi ng COA, mga cash advances daw ng confidential funds mo noon ay hindi na-liquidate within 30 days after every quarter or ayon sa approved target ng date of completion ng aktibidades or sa katapusan ng taon. At ito raw, Laila de Lima, isang malaking violation ng Section 6.2.2 ng Joint Circular Number 2015-01. Ayan ang QR code nung SCOA report. Pwede nyo i-fact check yung mga nanonood ng mainstream media. Kung hindi kayo nabubusalan, dapat ibalita nyo to. Dahil kung hindi nyo ito ibabalita, ay wasak na naman kayo. Wasak na naman ang kredibilidad ninyo. Di ba? Can you imagine? Mali ang liquidation mo, mare. May issue ka pala sa confidential liquidation ng confidential fund, Laila. Diyos mio, Santissima Trinidad. Ano pa ba? Meron pa ata ito si Laila. Ay, ano to? Meron na naman ang observation ng COA, 2015 COA audit observations ng DOJ. Verification and analysis of the account advances to Special Disbursing Officer show that from January 1 to December 31, 2015, cash advances under the confidential fund were granted to Special Disbursing Officers or SDOs in the total amount of 173,755,064.92. Okay. Of this amount, only 49,943,81.57 was liquidated, as evidenced by the transmittal letters received by COA ICFAO, leaving an unliquidated balance of 123,811,983.35. Anak naman to ng Sara. Laila, may violation na ba yan? 123.8 million ay hindi liquidated sa confidential funds mo noong pagkatapos ng taon, December 31, 2015? Tangina, what in the hell? Mary Grace Piatos is this sorcery, Laila? Transmittal letters, okay na pala sa liquidation nung panahon mo, te. Pareho lang naman ang sinusunod din yung batas, Pero ikaw, 123.8 million, hindi liquidated ang cash advances. Ano to? Asan yung perang yan? Alam ko na yung sasagot nyo dito na hindi, Sans. Niliquidate naman pagkatapos nasita ng COA. Wait, so may pwede palang ganun? Pwede palang i-liquidate afterwards, masita ng COA? Di ba yun ang minabato nyo kay Sara? Na hindi proper yung liquidation? Ikaw dito, 123.8 million? Ate Laila, ano ba to? Frailties of a woman din ba ito? Malinaw naman ang sinabi ng COA. December 31, 2015, meron kang 123.8 unliquidated. Bakit? Ano
napuputok ng butsi mo dyan, Laila? Eh, pwede palang transmittal letters din. 14, oh, kita mo na. Ano yan? Bakit ka masyadong noisy? Ate Laila, mga kakamping. Kailangan matinig ang boses natin para katulad natin sila mga pa-virgin. Di ba ganyan sila magsalita? Nasa si Mary Grace Piatos. Actually, nasa dito 123.8 million na unliquidated sa confidential funds mo sa Laila. Madam Laila, hindi po ito fake news. Paki-download po mga kababayan, no? Ang COA report, ayan ang ating QR code. Asan ito, mga Bex? Mga kakampings? Ikukulong din ba natin si Laila? Okay lang naman ako na ikulong si Sarah, pero sama sila. Di ba? Hindi mo pwede ikukulong si Sarah, si Laila malaya. Hindi pwede, dapat sabay. Di ba? Di ba? Dapat sabay. Dapat tama, di ba? Kung ikukulong si Sarah dahil sa confidential funds, dapat si Laila din ikulong. Pwede sila to, magsama sila. Kung gusto ninyo, okay lang naman sa amin. Di ba? Pero hindi po pwede. Yung sasabihin ninyo, hindi ginagamit lang namin si Sarah as example. Mali kayo dyan. Ang example, dapat yung mas malaki na violation. Di ba? 123.8 million ang liquidated nung December, pagkatapos ng taon, sa Laila? Bakla ka na. Ate, ano ba yan? Ewan ko ba? Pakishare to, mems. Pakishare nyo na to para malaman ng mga kamag-anak nyo sa Pilipinas ang totoong nangyayari. 123.8 million. Laila, confidential funds mo. Hindi liquidated. Yung 49.9 million, transmittal letters lang? Pwede na pala yan? Pag kayo mga kakamping, pag mga kakamping ninyo, makinig kayo sa akin mga kakamping, pag kakamping ninyo, pwedeng transmittal letters. Transmittal letters, pwede. Pero pag hindi ninyo kakampi, hindi po pwede yung transmittal letters. Pwede pala sa inyo yan na may unliquidated na confidential funds. 123.8 million. Bakit kayo hindi nagagalit dyan, mga kakamping? Ano yung moralidad ninyo? Tapos kami mga Dutertista yung sinasabi ninyo na, ano to? Wala kaming moralidad? Ate, hindi kami naglilinis-linisan. Hindi kami mga pa-virgin pokpok. Ang mga Dutertista, hindi pa-virgin pokpok. Kayo, mga pa-virgin pokpok. Alam niyo mga pa-virgin pokpok nung high school? Yung sa harapan mo pa-virgin. Tapos pag nakita mong nagpopokpok sa likuran, magagalit. Sasabihin, huwag mong baguhin. Huwag mong baguhin ang usapan. Anong usapan? Usapan confidential funds. On topic ito. Diba? On topic. Confidential funds. Sabi nyo, pag-usapan lahat ng confidential funds. Pag-usapan din natin yun sa inyo. Kung ikukulong yung iba, ikukulong din dapat kayo. Okay lang naman sa amin yan. Diba? Kung lahat kayo nagkasala, diba? Actually nga dapat ang parusa dito, para nung panahon ng mga ninuno natin, yung papakain yung itatali sa puno tapos papakain sa langgam. Dapat, dapat yung number ng langgam na ilalagay sa katawan mo, kasing dami ng unliquidated. Alam mo kay Laila, 123.8 million unliquidated na confidential funds. So, dapat si Laila, 123.8 million. Ilan daw kay Sarah? 70? Okay na yan, Sarah, 70 million na langgam. Kay Laila, 123.8 million na langgam. I-download nyo na yan. Yung mga TikToker, pag-usapan ninyo yan. Ayaw pag-usapan ng mga kakamping. Actually, mga kakampings, maniniwala na ako sa laban ninyo. Maniniwala na ako. Actually, parang sabi ko nga, my God, napakadangal naman ng mga kakampings. Sila na ang rurok ng intellectual and moral evolution sa Pilipinas. Actually, parang gusto ko nang bumaliktad ganyan. Kasi nga parang, shit, yung kakampings na lang talagang maaasahan natin para sa moralidad. Hinihintay ko to nailabas ninyo kakamping. Hinihintay ko na parang, gusto ko, alam mo yung pag sinigaw nyo noon na, si Sarah ikulong. Tapos sisigaw nyo rin, dapat si Laila din ikulong, siguro. Siguro nag-let Lenny lead. Siguro nag-let Lenny lead kami, no? Diba? Pero hindi ganun ang ginawa ninyo. Kaya alam na namin yung mga galawang ganyan. Yun yung mga galawang, do as I say, but don't do as I do. Do as I say, but don't do as I do. Ibig sabihin, a virgin pokpok.
Download nyo na yan. O, Laila, hindi to fake news. Galing to sa COA audit report ng 2015 ng Department of Justice. O, huwag kang magmahang-mahangan dyan. Pasalamat ka, kakampi mo ang kongre. Pasalamat, kasi mautak din to si Laila, no? Patapos na kasi to, 2015, 2016, tumakbo siyang senador. So 2015, si ate mo, nag-resign niya ng October. Siyempre, hindi na siya mahabol. Hindi na siya DOJ secretary. The moves mo ate the moves. Pero, may iniwang 123.8 million. Oh, sasabihin mo, hindi mo responsibilidad yan. Actually, gusto ko gamitin ang favorite word na ginagamit ng mga kamping laban kay Sara. Command responsibility. Hindi, may command responsibility dyan si Sara kahit sa pag-withdraw ng pera sa land bank. Kasalanan niya yan. Oh, ina-apply lang naman namin ang inyong intellectual framework. Hindi ba? Oh, bawal pala yan. Kayo lang pala ang pwedeng mag-apply niyan. Aba, ano to? Ang birth certificate ninyo, mga magulang ninyo, si Mama Mary at si Papa Jesus. Hindi ganon. Okay, next. Okay. Ano na tayo, mga be? Ano na tayo? Escalating tayong ama. Tip of the iceberg lang yan, pero nakakapagod na mag-research. Ang dami nyo kasing kabalustugan. Diba? Eto na. Okay. Ano na ang ating next topic? Okay. Ang next topic natin ngayon, pera uli, proper liquidation. Ay, yung mga kaka-tune in lang, no? Paki-share ito sa inyong chat group, sa inyong kapamilya para malaman nila, lalo-lalo na tong next topic. Kasi